Happy New Year, everyone! Happy Happy New New Year, Year! everyone! May ano na. Happy New Year! Happy New Year! Masakit na sa ilong. Sa labas. Happy New Year! Putukan na eh. So, ayan, welcome ngayong gabi. Welcome sa mga ano natin, sa mga listeners and followers natin dyan. Hanep, nandito na tayo. New 2026 Year na, na. partner! Putik. 2026 na. 2026 na. Hanep ng ano, trip natin, umabot pa ng New Year. Surprise! Hanep, Surprise lang. hanep yan yung podcast natin, umabot na ng New Year. Eh, Yung pinagkukwentuhan natin Sinalubong. sa labas eh. Sinalubong. 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 So ayan, ano, before natin siyempre simulan, dapat natin 'tong i-memorize. So ayan, introhan ko na. So Oh, welcome sa pinaka-controversial na podcast dito sa Pilipinas at Happy New Year. Bakit 'to? podcast. Bakit 'to podcast? Kaya natatawa, sorry kasi natatawa na ako dahil umabot na tayo sa trip natin dito. Nagpuputo ka lang. Buti malinis yung noise mo. Wala akong naririnig na maingay dyan, partner. Ano kasi dito sa sound card, meron siya pang ano, yung Mm. ano, pang cancellation ng ano ng noise dito sa ano sa pinaka mic. Oo. So so ayan, natatawa kasi ako dahil ano inintro mo agad ng Happy New Year everyone. Tangin naalala ko na si Pacquiao. Kaya nga, Happy So New ayan. Year! So ayan, hindi natin expected na abot na tayo dito sa ano sa ganitong katagal na ano Mm. na pagpo-podcast. So unang-una syempre, Happy New Year sa mga listeners and followers natin. So ayan, ang topic natin ngayong New Year is anyway, before ko sabihin tong title ng ano pag-uusapan natin, New Year's ano natin to, special ng Bakit to podcast. Mm. So maraming salamat sa mga nakikinig diyan, lalong-lalo na ngayon sa mga listeners natin na nakikinig sa Spotify, ayan, sa mga bahay, yung Mm. ano trip na makinig ng mga podcast sa YouTube, sa Facebook, and sa Instagram kasi puro picture lang eh. So ayan. So ang title ng pag-uusapan natin ngayon is all about bakit hindi natin nasusunod ang ating New Year's resolution. Yun. So ayan. So ayan yung ano natin pag-uusapan natin partner ngayong New Year special ng ano ng Bakit to Podcast. So ano ba yung mabibigay mong comment about dito sa title na ay sa ano natin ngayon sa topic Sa natin topic natin. New Year. So, ang una kong komento dito or ang aking komento dito or napapansin ko dito, patungkol sa New Year's resolution natin. So, syempre maraming tao ang gumagawa ng New Year's resolution, tama, di ba? Pero, kakaunti lang ang tunay na nagkokompleto nito. So, narito kung bakit hindi natin to nasusunod. So, pati na rin sa mga Mm. positibo at negatibong aspeto, itatalakay natin niya. Ah, Yes, yes. so, magbibigay ako ng anim na dahilan kung Mm. bakit hindi natutupad ang New Year's resolution. So, unang-una is masyadong malaki o hindi malinaw ang languyin. So, halimbawa, Mm. nagpapayat akong taon. So, anong Mm. purpose? Parang ganon. So, pero walang Mm. malinaw na plano at kung paano, kailan o gaano kalaki Mm. para sa pagbabago mo sa timbang. And Mm. pangalawa is kakulangan ng consistency at disiplina. So, syempre, Mm. simula lang yan, January lang yan. Pero pag sa buwan ng February, kakain ka ng sa mamahaling restaurant tapos bimbangan na, di Mm. ba? O, di ganun Mm. din. And then pangatlo Yes, is, yes. pag na February, bimbangan na. Sa pangatlo is, wala o kulang ang sistema. So, bakit ko nasabi yon? So, hindi lang sapat Mm. ang inspirasyon, kundi kailangan may routine, tools, at habit building para sa maging consistent. And then pang-apat naman Mm. is pag-asa sa motivation kaysa sa small habits. So motivation ay pabago-bago, habits ang talagang nagbibigay ng resulta. And Yep, then correct. panlima is nagkakaroon sila ng takot sa pagbabago or takot sa adjustment. So ang utak na tao ay natural na kumakapit sa nakasanayang gawi. Kaya mahirap ang malaking pagbabago ng biglaan.
And then Yes, yes. ang huli is nagkakaroon kasi ito ng walang accountability kaya hindi nasusunod ng New Year's resolution natin. Bakit ko nasabi? Kasi kapag walang Mm. kasama o taong nagmo-monitor sa progreso, madali na lang sila masumuko or i-give up nung resolution na gusto nila na makamit. So ikaw ba Yeah. partner, may idadagdag ka pa ba patungkol sa Ayun. komento ngayon sa topic? So, ayun, maraming salamat partner. So, perfect itong topic na to natin ngayong New Year's year. Pare-pareho tayo kasing partner na may pangako sa sarili pero pare-pareho rin tayong sumusuko after 2 weeks. So, Mm, ayan, pasensya na kung sinasalubong ko kasi yung New Year na masaya. So, mm, ayan. So, ang overview ko dito, partner, bawat bagong taon or tinatawag natin New Year's and New Me mindset. Pero mm, bakit kaya? So, unang-una dyan, yung nasabi mo nga, yung diet pero fail. No spending pero fail. Gym after 2 weeks fail. So early sleep, next life na lang. So mm, yun yung mga kadalasan nakikita natin sa pagpe-flexa sa mga social media platforms natin. Ano nga ba yung mga dahilan? Yung mga babanggitin ko, I think na sabi mo na rin. So unang-una dito yung sobrang ambitious sa mga goals. So hindi lang yun sa pagdating sa mga kakainin, diet or what. Kumbaga sa ano natin, sa buhay natin. Kumbaga, sinabi mo, pinangako mo sa sarili mo, magiging millionaire ako this year. And magji-gym ako, after 7 weeks, wala na. So, ayun yung mga, yun yung mga na-fail natin sa mga New Year's resolution natin. So, next naman is yung motivation based. Nasabi mo na rin to, yung kumbaga wala tayong disiplina sa sarili. Walang specific na sistema. Ayan. And then nabibigla yung kumbaga nabibigla yung kada pangako natin sa sarili natin, nabibigla yung katawan ay routine ng katawan natin na dapat ganito, dapat nasa ayos ba. Pero dahil sa pilit at hindi ka porsigido dun sa gusto mong gawin, napipilitan yung katawan mo. So parang nabe-burnout ka agad, mabilis agad yung burnout. Next is yung peer influence, yung kumbaga sinabi mo to partner yung order dito, kain sa labas. So, kung gusto mong mag-save, nauubos agad, di ba? Next will be yung emotional triggers, yung stress, heartbreaks, pagod sa trabaho, burnout, lahat ng nagpo-push sa atin para bumalik sa old habits natin. Then yung sinabi mo nga partner, yung walang accountability. Kumbaga walang nagre-remind, walang nagche-check, walang kasama kung walang kumbaga makakapansin do sa failure nung planamis mo sa sarili mo. Kasi pag nag New Year's resolution ka para sa akin is yung yun parang nagte-take note ka sa sarili mo na gagawin mo to para meron kang improvement. Kaso yun nga may mga kasabihan nga diyan partner ba't kailangan mo pang hintayin yung New Year para magbago ka? Pwede mo namang gawin yun kaya nga. anytime, anywhere, 'di ba? So, Mm, ayun lang yung pinaka bad habits natin mga Pilipino na laging, oh, New Year's resolution ko, magiging mayaman ako, pero tamad ka naman, mm. 'di ba? New Year's resolution ko, magpapapayat ako, puro kain ka ng mga patis, 'di ba? Patis food, tapos mga unhealthy na na pagkain. Tapos sabi mo, mag-save ka ng pera. Makakita ka lang ng mga promo sa Shopee, Lazada, TikTok. Ano Hala, yun save. partner, ayaw mo pumunta ng mall pero nagsa-Shopee sa Lazada. Oh, so ayun, wala kang in short, wala kang control or Mm, hindi mo minomotivate yung sarili mo na ma-achieve yung mga goals mo. Kasi sabi nga nila, 'di ba, yung kanina anytime naman pwede mo siyang gawin na hindi mm, mo niloloko yung sarili mo na, ay putik, hintayin ko yung New Year dito, hindi na talaga ako So, di ba? mm. Parang niloloko mo yung sarili mo nun. So, ayun lang partner, yun lang yung share ko. And then yun, dagdag na lang din partner, ano ba yung yung food trip nyo dyan ngayon? Ngayon kasi nung tira nung Pasko.
Hindi Salad na rep, spaghetti, no? hindi rep. Salad na Tapos syempre, spaghetti. salad, syempre. Yan, macaroni, yan. Macaroni Eh, salad. sa amin naman dito, partner, kasi tradisyon namin magpapamilya is, ano kami, nag-iihaw kami. Ayan, Yeah, nag-ihaw, barbecue, tapos yan. macaroni, ayan, nagtitimpla yung mother ko ng, ng macaroni. Mm. Tapos, yun, simple cake, ganun. Mm. And then, bumibili ng, mga paputok. Mm. So, ayun lang yung pinaka-hobby namin pag every New Year. So, ayun, siningit ko lang. Mm. Kayo So, ba partner, guys? may Ano ba yung mga idadagdag rin pala ako patungkol sa topic go. natin. So, kung tutuusin Mm. naman, hindi naman masama ang New Year's resolution. Ang ibig sabihin lang naman yan is, kung may gusto kayong baguhin, dapat ay hindi lang puro pangako. Kailangan din ng aksyon, di ba? Kahit maliit at hindi kailangan sa umpisa lang or sa January 1 hanggang January 31. Dapat, kung may gusto ka na i-goal sa sarili mo, kung may gusto ka talaga goal sa sarili mo is patunayan mo at hindi lang sa umpisa. 'Yun ang ibig ko sabihin, 'di ba? Mm. Kaya nung idadagdag ko pa doon sa patungkol sa topic natin ngayon. Kung kagaya ng sinabi mo, 'di ba? Kung bakit ka pa maghihintay ng January 1 kung gusto mo talaga na baguhin sarili mo. Ngayon na, 'di Ah, ba? Starts now kasi di na nababalik ang oras. Tumatanda rin yes. tayo, 'di ba? Iyon anong isa sa mga pinagsisihan ko nung early age ko pa eh. Kaya Mm. ngayon natito na ako, syempre, alam Mm. ko na yung mga ganyang bagay-bagay, 'di ba? Na hindi Yes. dapat sinasayang ang oras. Yes. Kumbaga, ano to eh, pinakalumang, na to eh, quote Oo. na time is gold. Mm. Time is So, bold. ayun. Time is bold. Yun. So, dito na tayo sa next natin, segment natin, which is yung positibong aspeto ng New Year's resolution. So, meron ako dito 5. Unang-una dyan is nagbibigay ng pag-asa at fresh start. Pangalawa, good psychological reset. Pangatlo, nagiging reason para i-evaluate ang buhay. Pang-apat, encourage improvement. At ang panglima, mas nagiging aware ka sa mga bad habits mo. So, ikaw ba partner, ano yung dadagdag mo sa positibong aspeto ng New Year's resolution? So meron akong apat na Okay? positibong aspeto na patungkol sa topic natin ngayon regarding sa New Year's resolution itself. So unang-una is, ang positibong aspeto ng pagkakaroon ng New Year's resolution ay nagbibigay ng direction at malinaw na intention. So may sense of purpose sa simula ng taon. Yun ang ibig sabihin nun. So pangalawa is nagiging oportunidad para mag-reflect. So syempre na-evaluate natin ang sarili natin. Ano ang nagkukulang at ano dapat baguhin natin sa sarili natin, pagpasok ng bagong taon. And then pangatlo is nagsisilbing simula ng positibong habit kahit hindi naman perfect. So kahit hindi mo naman makumpleto, maaari may maliit na pagbabago na simula dahil dito at sa sarili mo rin. And then pang-apat, of course, is personal growth. So, mas magiging aware tayo sa goals at kung paano natin mapapabuti ang ating sarili. Yep, yep. So, dito na tayo, may dadagdag ka pa partner? All Wala goods na. ka na? Okay, dito naman tayo sa next natin, which is yung negatibong aspeto. Meron akong apat na category dito, partner. So, unang-una diyan, nadi-disappoint kapag hindi nasusunod. Mhm. Pangalawa, na pe-pressure ka kumpara sa success ng iba. Pangatlo, nagiging spur of moment, promise lang. So, pang-apat is parang yearly cycle na lang yung guilt, hype, and failure. So, parang paulit-ulit na lang. Ikaw pa partner na idadagdag mo. So, ang meron ako mga apat na negatibong aspeto kapag hindi nasunod ng New Year's resolution natin. So, Mm. unang-una is ang tao ay nagkakaroon ng frustration at pakiramdam na failure. So, kapag hindi natupad ng New Year's resolution nila, of course, pakiramdam nila ay wala silang disiplina or hindi sapat nung ginawa nilang progress. And then pangalawa is pagsuko sa self-improvement. So may mga iba naman na iniisip na wala naman nangyayari, kaya hindi na nagtatakang magbago. And then pangatlo is nagkakaroon ng stress at guilt feeling.
or guilty feeling. So, lalo na kapag paulit-ulit ang ginagawang resolution pero walang nangyayari, pare-parehong bagay bagay sa bawat taon. So, nagiging guilt feeling na siya. So, 5 taon ka na nagpapayat, wala pa rin progreso, di ba? Parang ganon. And then, nung panghuli is nawawalan tiwala sa sarili. So, kapag hindi natutupad, bumababa rin ang self-esteem ng tao. Okay, okay. So, yun lang, partner. Mhm. So, meron tayo ditong ano, next naman tayo dito sa ano natin portion which is yung ano ba yung ano, yung payong maibibigay natin. Unang-una diyan, make goals small first. Hindi ano, kumbaga for example, yung sa sarili natin, magpapayat ng 20 kilos, kundi no soft drinks for 30 days. Mm. So, build habits, not resolution. Result come from micro habits, not giant promises. Pangatlo, take your progress. Mag-create ka ng ano, ng checklist or app, journaling, huwag isipin lang lagi at dapat nakikita. So, yan, checklist. Pang-apat, find an accountability partner. Gym buddy, saving buddy, o kahit kaibigan na strict. Mas effective kapag may ano, nakabantay. So, pang-lima, expect failure but retry. Hindi ibig sabihin na na-fail ka ng isang araw is quit na. So, ayun yung maibibigay kong ano, payo para sa mga listeners and followers natin. Ikaw ba, partner? Partner, may mga aral na may bibigay rin ako or may dadagdag rin ako doon patungkol sa topic natin ngayon. Unang-una sa lahat is simula sa maliit at kayang gawing habit. So halimbawa, imbes na mag-exercise ako araw-araw, gawin naman maglakad ako 10 minutes bawat araw. So syempre, hindi naman na ah, isang apak mo lang finish line ka na eh. May proseso 'yan. Step by step ka, ika nga. And then pangalawa, aral na maibibigay ko sa inyo is, gawin niyo nung SMART yung goal. So, para sa akin, ano yung nung SMART goals? So, S is for specific, M is for measurable, A is achievable, R is realistic, and T is time-bound. So, hindi naman kasi na isang kumpas mo lang makamit mo na yung goals mo sa buhay. So, siyempre, pinaghihirapan yan at nasa tamang oras yan para sa akin. At Mm, pinag-aaralan yan kung paano mo ma-achieve yan at sa makatotohanan ng senaryo. At kung ano yung specific na goal na gusto mo. So, halimbawa, gusto mo magpapayat by mm, the December of 2026, gusto mo mabawasan na 10 kilos, iplano mo na. Dapat may diet plan ka na. Pangatlo is mag-focus sa sistema, hindi agad sa resulta. So, wag niyo kaagad isipin ng resulta para sa akin. Isipin niyo muna paano kayo makarating dun sa resulta or nung sistema na gagawin niyo. So, halimbawa, sa halip na magpapayat at 10 kilos, gumawa ng meal preparation and then 3 specified workouts per week. So, akala mo naman fitness instructor, eh, 'no, kung maka-advice, eh. Inahalimbawa ko lang mga listeners at viewers, pero dad bod 'to si ano, si Otits. And then, pang-apat na aral na maibibigay ko is Raulo. pang-apat pang-apat na aral na mabibigay ko sa iyo is magkakaroon ng accountability partner. So, bakit ko nasabi yon? So, mas madali ang progress kung may mga taong kaagapay or magsasama sa'yo na mag-remind at sumuporta sa goals mo sa buhay. And then ang huli is 'wag umasa sa January 1 lang. So bakit ko nasabi yun? 'Wag lang kasi nung sa umpisa ka lang magaling tapos habang kalagitnaan ka nahihinto ka na parang iiwanan mo na sa ere nung goals mo. Kaya puwede kang magsimula kahit anong araw kagaya ng sinabi namin kanina. So ang pagbabago ay hindi dapat hinihintay o ginagawa agad. And then nung panghuli is unawain ang pagbabago ay proseso. So hindi kailangan maging perfect, ang mahalaga ay pagunting-unting pag-unlad. So, ang summary ng aral natin ngayon is gumawa ng small, realistic, habits at focus sa proseso, hindi bigla ang pagbabago at sa umpisa lang. Yun ang Correct, summary ng aral natin ngayon. correct, correct, correct. So, ayan, before tayo end up, so, ano muna, bigay ko muna yung last na, ano, na question before tayo mag-end.
So, para sa inyo ba guys, ano ang one habit na kaya mong simulan, maliit pero malaki ang magiging impact nito sa inyo? So, ayun. So, before tayo mag-end, I just want to say Happy New Year sa mga ano natin, sa mga listeners and Happy New Year, followers natin. everyone! Happy 2026 New na! Year, everyone! So, and don't forget to subscribe and follow sa mga social media platforms natin. Unang-una dyan, Facebook. Sa YouTube, don't forget to click the notification bell and set it all. Then subscribe and like. And please follow us to Instagram and also sa ano natin, Spotify natin. So, ayan, since New Year ngayon, partner, eto may announcement tayo na sasabihin sa mga followers and listeners natin dito sa Bakit to Podcast. Mm. So, abangan nyo. Since ito, season 1, abangan nyo ang season 2. So, malay nyo. Mm. Makita nyo na kami. Malaya, makita mo yung burnek ko. So, ayan, abangan nyo, guys, yung ano natin, ipopost naman natin yan sa Facebook, sa Mm. YouTube, and sa IG, and announcement din also sa Spotify natin for the season 2 of Bakit to Podcast. So, Mm. abang-abang lang sa mga ano natin, sa mga news natin dito sa Bakit to Podcast. So, Mm. dun sa season 2 na yan, partner, maraming silang mas aabangan at mga maaanghang na topics na i-discuss natin dito sa podcast na to. Mm. So, ayan, na-appreciate namin kasi marami na nagmamahal sa atin ngayon. So, ayan, asahan nyo yan. And then also, baka makipag-collab na rin kami sa mga kilalang influencers and sa mga YouTubers natin dyan sa YouTube. So, Minamanifest pa lang namin yan, ha? pero mangyayari yan. Abang lang kayo sa ano sa season 2. So, Mm. ayan, malapit na matapos yung season 1 natin. Abang-abang lang sa season Oo. 2. Maraming salamat. Happy Mamba New out. Year and Mamba out. Happy New Year, everyone. Bye-bye! Puto ka na, Bye-bye. Happy ha? New Year, Iputok guys. sa Happy New labas, ha? Year. Kahit Ipuputok na. sa labas. Ipuputok sa Oh, labas. basta ano, Huwag sa sa labas loob. puputok. Huwag sa loob, ha? Sige, bye-bye. Bye-bye. Happy New Year.